Hello, hello, hello. Magandang araw. Welcome back sa lahat ng Sagittarius. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest the love sa inyong Tagalog love reading ngayon na Mismo. Okay, so today, ang gagawin natin ay bago, which is we'll tap into the third party energy. Okay. Pero take note ng third-party energy ay hindi lamang romantic. So anything external factor or influences outside the relationship or 'di ba yung na naapektuhan yung connection mo at ng person mo, it's a third party energy. So pwedeng kaibigan, kamag-anak, kapamilya, katrabaho, 'di ba? Or pwedeng trabaho mismo, negosyo, career, ACADS, at iba pa. So, malalaman natin yun sa reading na ito. Okay. So, habang binabasa ko, gusto ko rin i-remind ang lahat na this is a collective reading. So, it means it may or may not resonate sa inyo. Okay? Pag hindi nag-resonate, just leave it behind. Ibig sabihin, hindi ko nasagap ang energy ninyo. Kaya abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Kaya, subscribe na para updated kayo sa mga ipopost ko pa. Okay, so ang gagawin ko, bubunot ako ng two cards each set. So, first would be yung uh, connection, what's happening now sa connection between you and your person. Second is yung influence or the third party energy. And third, yung paano nyo naapektuhan yung relationship. Okay, sige. Current situation is the Hierophant and Justice. Oh, okay. And the third party energy is Ace of Swords and the Moon. Ooh. And how it affects the situation? Oh, the Lovers and Temperance. Okay. Sige. Alright. Daming Major Arcana. Okay. So there's a strong energy of um, Taurus, Libra, Pisces, Gemini, and Sagittarius din. So, pwede yun yung signs ng person ninyo, but doesn't have to. Yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. Okay, sige, let's interpret na. So, at the moment, um, itong lumabas si Justice and the Hierophant. Hierophant is about commitment and Justice is about accountability. So, bago ko ituloy din, alamin natin, is this third party energy romantic or not? Okay? The moon. Okay. See. So, habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Sagittarius na sumusuporta sa aking channel. Thank you. And sa mga bago, sana supportan ninyo by subscribing to this channel, by liking this video, okay, para mag-grow ang aking channel and engage na kayo sa comment section. Kasi pag nag-grow yung channel ko, mas na-improve ko itong setup and mas makakagawa ko ng marami pang love reading para sa inyo. So, supportan nyo na po. Maraming salamat. Okay. Okay, let's see. Is the third party situation, parang hindi ko na-feel na romantic siya eh. Pero,
ang nafe-feel ko is something na hindi hindi siya tao. Parang career siya or yeah, business, something. So yeah, let's see. Is the third party a, a person? Oh, Eight of Cups. Okay, so maybe. Kaya nga, hindi, maybe yung sinasabi dito eh. Pero, tingnan natin. So, pwedeng tao na related sa, pero hindi siya romantic eh. So, a person na related sa person ninyo. And, sige, mamaya alamin natin. But for now, so, there's a need for accountability, okay, and more commitment sa relationship ninyo. Dahil sa third party energy or kung sino man siya at ano or ano man siya na affect parang nagkaroon siya ng influence dun sa how this person uh, commit and align to you and alam mo yung sense of accountability. Um, so nakakita ko dito is merong nagkaroon kayo ng issue dahil dun sa third party. Okay? I'm just tapping the energy right now. Nagkaroon kayo ng issue dahil sa third party. Pero parang pinapalabas ng person ninyo na wal, um, walang issue. Parang, or kung may issue man hindi sa kanya, hindi niya problema yon yung third party yung nag-cause nun. Alam mo, parang naghugas kami siya. So there's some kind of yung iwas sa being accountable dun sa situation. Yun yung nasa-sense ko at the moment. Kaya yung parang commitment niya sa'yo is naapektuhan din yung how yung yung paano ko ba explain yung paano na nag-aalign yung values niyo. Parang nagkaroon siya ng effect dun sa um, how yung values mo sa yung values niya, paano siya nag-align. Okay? So ito, may secret kasi eh. So the moon is a card of secret. So and Ace of Swords, okay? So is a card of truth. And so um, may mare-reveal na secret. May lalabas yung katotohanan when it comes to the third party. So, kaya maybe siya kasi it's still unknown. It's a secret. So parang may nililihim to na, okay, may situation na nililihim tong person ninyo. Parang involved siya sa isang situation. Okay, that's gonna involve siya sa isang situation na gusto niyong i-hide sa inyo. Okay? Pero 'pag tinatanong niyo siya kung kunwari may issue ba, may problema, parang sinasabi niya na wala, okey lang lahat, okey, and everything is working out fine, okey. However, naapektuhan kasi yung relationship, lumabas dito yung Lovers card. So, um, I can sense na and tapos yung Temperance pa. So, dahil dun sa sa third party energy. So, I can sense it's a situation eh, hindi siya person eh. May sitwasyon na nagko-cause ng imbalance or yung supposed to be peace and love na meron dapat kayo, naapektuhan siya. Okay? Because the Lover's card, of course, is a card of love. Temperance is a card of peace, balance, diba? Pero, naboblock to.
So, hindi siya nagpo-proceed, hindi siya affected siya because of this situation na meron yung person ninyo. Sige, try nga natin silipin. Silipin natin. First, alamin natin um, yung misalignment and yung pag-iwas sa accountability. Connected siya sa, okay. Hmm. Ah, okay. Sige. So, Ten of Coins is settling down. Four of Cups is, uh, alam mo yun, yung may discontent, may emotional detachment. So, emotionally detached yung person mo sa'yo and yung sense of stability na supposed to be meron yung relationship ninyo, um, nawala. Okay? Because of the situation currently na pinagdadaanan nito. Alamin nga natin ano bang situation yun. Oh, the Hangman and Two of Wands. Okay. Secret pa rin talaga siya. Ayaw din i-reveal ni Universe at the moment. Pero merong merong pinagdadaanan yung person ninyo na ayaw niya munang ipaalam na at the moment, di ba, alam mo yun, nagkaroon ng pause sa yung commitment nga niya sa inyo because of this situation. And meron siyang desisyon na kailangan gawin. Importanteng desisyon na kailangan niya and a risk na kailangan niyang i-take. Okay. So, meron siyang pinagdadaanan. For me, kung talagang may deep connection kayo, kausapin niyo itong person na to kasi may matindi itong pinagdadaanan. Kaya naapektuhan yung relationship. Okay? Sige, tingnan natin. Kasi lumabas na naman si Justice and Five of Swords. Ayan. So, yung accountability nga nitong person na to. Diba? So, ayun niyang, ayun niyang harapin. Okay, itong situation na to. Gusto niyang maging sikreto lang siya, gusto niya lang sarilinin, pero ayaw niyang harapin, ayaw niyang i-resolve. Parang takot din siya na, ayun, takot din siyang harapin or gawan ng paraan yung situation na to. So, medyo matindi siya. Kaya may matinding decision siyang kailangan gawin. May risk siyang kailangan i-take. Okay? Pero, parang may fear sa kanya na harapin yung sitwasyon na yun. Kaya medyo stuck siya. Kaya dito, as seen here by the Five of Swords, yun, there's a conflict. May, nag-experience siya ng conflict within himself or herself. Conflicted tong tao na to. Kung ipupush ba niya or hindi, i-resolve ba niya or hindi, ipupursue ba niya yung love or hindi, di ba? Kakaroon ba siya parang pipiliin ba niya yung peace of mind or hindi? Ayun. So, it really depends on your person. So, ayun. Kaya medyo kailangan mo siguro maghintay. Kung willing ka maghintay, kung hindi, di ba? It's your choice as well. Sige, para tignan natin. Alamin natin yung advice ni Universe sa'yo when it comes to dealing with this situation. Kasi, wala. Kung ayaw harapin yung tao, yung sarili niyang demons, di ba? Wala, hindi siya forever siyang ganyan. Wala, mas stuck lang kayo sa ganyang sitwasyon. Okay, so that portal to wholeness, yeah. Okay, so for you, uh, in this situation, again, you also have to sit and decide ano ba yung kailangan mong gawin dito sa
ano na 'to, ile-let go mo rin na lang din ba siya, hintayin mo, kakausapin mo, and but what I can feel here is dapat try mo munang kausapin. Kapag ayaw talaga, then yun. Kasi parang sinasabi nga dito is alam mo kung ano yung magpapasaya din sa'yo. Okay? So, you know what will make you happy if, yun nga, alam ko may pinag-iisipan ka rin dahil nasa sitwasyon na to. So, pag-isipan mo siya ng mabuti and know what really, alam mo yun eh, pero kailangan mo lang din siyang harapin, di ba? Kung ang magpapasaya sa'yo is letting this person go, then do if to, to wait and allow this person na i-resolve tong conflict na meron siya, personal conflict, then, di ba, gawin mo rin siya. Anyway, so yun, so sana nakatulong, sana nagbigay ng konting uh, tawag doon, enlightenment sa current situation ninyo. Kaya siguro siya nagkakaganyan. Meron siya talaga. Baka ayaw niya ipaalam talaga. May sekreto siya na ayaw ipaalam siya. Pinagdadaanan nitong tao na to na hindi pa niya ma-resolve. Kaya affected yung connection niyo. Okay? So, abangan niyo na lang ulit yung susunod ko pang love reading. Okay? Dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno. Or in short, mismo. Ingat.